Magandang hapon po mga kapatid at ganoon din ang aming mga kaibigan na patuloy na nakikiisa, patuloy na nanalangin at patuloy na sumasama kahit saan kayo naroon, saan man kayong dako, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo pong lahat ay nagkaisa sa gawain na ito upang tayong lahat ay maging kabahagi sa pag-aaral ng atin pong pang-isang linggong leksyon. Atin pong ulitin mga kapatid, ang atin pong tinatalakay, ito po ay pangbuong sanlibutan. Nasa pagre-repaso po natin ang atin pong banal na leksyon, ito po ay ating dapat isa sa buhay sapagkat ito ang atin pong gawain bilang tayo ay naglilingkod sa atin pong mahal na Diyos. Atin pong purihin, ibigay natin ang pinakamataas na parangal natin sa Diyos sapagkat minsan pa sa ating mga buhay, mga kapatid, tayo po ay pinagkalooban niya ng kalakasan at lagi tayong sinasamahan sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating mga lakad, lalo tigit iniingatan po niya tayo sa atin pong paghahanap buhay. So sa dakong ito ng Iglesia po ng Baljo, atin pong purihin ang Panginoon sapagkat muli niya tayong pinagkalooban ng ganitong pagkakataon upang tayo ay mag-aral, atin pong pag-aralang mabuti ang kanya pong mga habilin at ang kanya pong mga salita. Ang pambuong isang linggong talakayan, kapatid, kung hindi nyo po nakalimutan, ay pagsasabuhay ng sukdulang katapatan kay Kristo. Ayan. Yan po yung pang-isang linggo natin. Tapos na po yung linggo, Lunes, Martes, at Merkules. Kahapon po tayo ay nanambahan. So ang pinakapinali po nito ay ang araw ng Huwebes. At ang araw po ng Huwebes, mga kapatid, ito ay ang lundo ng pambuong isang linggong talakayan. At yung araw po ng Biyernes, ito po ay karagdagang pag-aaral na lang para pagdating natin sa Sabado, pagsapit po ng araw ng Sabado, tayo pong lahat ay magkaisa doon sa isang pag-aaral na ito po ay review na lang para po sa ating lahat. So purihin ang Panginoon sapagkat matatapos na naman ang pambuong isang linggo, tayo naman ay lilipat na doon sa kabilang aralin na ito pa rin ay karugtong sa atin pong lesson review sa pangbuong sanlibutan. Atin pong purihin ang Panginoon mga kapatid sapagkat ang atin pong mga kaibigan, sila po ay walang humpay na nakikiisa, nanonood at sinasamahan tayo sa bawat pag-aaral natin ng banal na kasulatan. Kaya atin pong ibalik ang lahat ng papuri, ang pinakamataas na parangal natin sa ating buhay na Diyos, sapagkat ito ang ating pinanghawakang mabuti na tayo ay nasa piling ng atin pong tagapagligtas. Ang atin pong talatang sauluhin sa pambuong isang linggo, huwag niyo pong kalimutan, para pagdating po natin sa Sabado, mayroon po tayong maibahagi. Ay Epeso, pangkat-6, ang talata po ay Siyam. Ito po ay ang naging pahayag. At kayong mga Panginoon. So dito na po yung pinakalundo niya. Kasi yung atin pong talakayan sa araw po ng Huwebes ay tumutukoy sa mga Panginoon, pagiging alipin. Ayan. Ang atin pong talatang sauluhin ay ganito, at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwanin nyo ang mga pagbabala, yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa Kanya'y walang itinatanging tao o itinatanging tao. So yan po yung ating talatang sauluhin. Yan po ay masusumpungan sa aklat ng Epeso, pangkat-6, ang talata po ay Siyam. Sa araw po ng Huwebes, mga kapatid, ito po ay mayroong pamagat na mga Panginoong alipin. Kung atin pong mapapansin, yun pong pamagat na ito ay akmang-akma. Doon po sa talata, sa atin pong talatang sauluhin, na ito po ay ating binasa ngayon.
ng mga Panginoon, dapat sila ay magiging patas sa kanilang mga alipin. Subalit, mayroon pong pahayag si San Pablo tungkol po sa mga bagay na ito. Gusto ko lang kunin yung mga mahalagang bagay sapagkat ito po ay review, ito po ay pinali ng atin pong pambuong isang linggong talakayan na sa pagdating po natin sa araw ng Sabado, mayroon po tayong maiambag doon po sa ating small group, sa atin pong mga kasama. Kung paano natin i-deliver ang ganitong klaseng aralin pagdating mga kapatid sa atin pong small group. So ito po, ini-encourage tayo rito ni San Pablo. Kung atin pong mapapansin yung talatang sa uluhin mga kapatid, ito po ay tumutukoy na ang Panginoon ay walang tinatangi. So dito po ating mapapansin ng mabuti. Ang atin pong iglesia, ang atin pong denominasyon, ay naging konektado siya kung ano ang kalakaran at kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, konektado tayo sa publiko. Sapagkat ang itinuturo po sa atin mula pa nung Sabado ng hapon hanggang sa araw ng Huwebes, kapatid, ito po ay tumutukoy tungkol doon sa paggalang sa nakakataas sa atin. Unang-una, sa ating magulang. Pangalawa, igalang din natin ang ating mga anak. Magulang at anak, kailangan magiging give and take sila sa pamamaraan at mga desisyon para ito ay naging alinsunod kung paano itinuturo ni San Pablo ang kapakanan at pagpapalakad ng ating iglesia. So ang ganda po ng ating kalakaran, kapatid, kasi mula sa iglesia patungo sa publiko. At mula sa publiko, atin pong tinatanggap na ang patakarang ito ay magmumula sa iglesia. Dahil ang magtuturo nito, kapatid, walang iba kundi ang nasa loob ng iglesia sapagkat ito ay espiritual. Kaso nga lang, kailangan nating isawalat na maging sa publiko ay dapat po nila itong maalaman. Na ang magulang, kailangan gumalang sila sa kanilang mga anak. Lalo't ang mga anak ay gumalang sila sa kanilang magulang at tayong mga magulang na inatasan po nito ay ibigay natin ang pinakamataas na paggalang natin sa ating Panginoon. Yun yung lundo ng lesson natin. So pagdating po ng araw ng Sabado, mayroon po tayong mapupulot. At bago tayo lalayo, bago tayo tatawid doon po sa ibang aralin na naman, sa susunod na mga aralin, ay mayroon po tayong mapupulot sa bawat sandali na tayo po ay nagrepaso ng atin pong leksyon. Bawat talata, bawat pangyayari, bawat aralin ay lilimiin nating mabuti sapagkat ito ay bahagi ng atin pong paglilingkod. Sa araw ng Huwebes, itinuturo sa atin na pangsosyalidad doon sa publiko ay kailangan maalaman natin kung ano ang naging galaw doon. Halimbawa, itong Panginoong mga alipin, kapatid, sa panahon ni San Pablo doon sa iglesia ng Efeso, ayaw niya nito. Kasi siya mismo ang nagsabi doon sa talatang sa uluhin na ang Diyos ay pantay, ang Diyos ay walang tinatanging tao, kailangan ang tingin natin sa ating kapwa kapatid, maging sa loob ng iglesia, ay pantay-pantayan sa tingin ng atin pong Panginoon. Paano natin siya mai-apply doon sa labas? Kasi karamihan, kapatid, yung mga nag-aalipin, yung mga nag-aapi, nandyan yan sa labas. Wala naman dito sa atin yan. Wala sa loob ng ating iglesia. Kasi ang ganda ng patakaran natin dito, pantay-pantay tayo rito. Pagdating sa usaping Panginoon. Wala hong lamangan dito, kapatid. Siguro sa bawat isa sa atin ay mayroon lang tumitingin. Kasi nag-aral ka, kasi pastor ka. No, yan ay mga titulo lamang yan. Papel lang yan, kapatid. Yung pag-graduate, papel lang yan. Pwedeng sunugin yan, pwedeng itapon yan. Pero ang gustong iparating ng ating Panginoon, anuman ang naabot mo sa buhay, anuman ang nakabot nimo sa imong kinabuhi, kailangan, kapatid, tayo ay pantay-pantay sa tingin at sa piling ng ating Panginoon. Sana po maabot natin ito.
Ang sabi po rito ni San Pablo sa kanya pong mga tala, na wala pong tinatangi ang ating mahal na Diyos. Paano natin ito i-deliver sa labas na tayo ang nagdadala ng mga mensaheng ito? Di ba ho, medyo mahirap. Kasi sa labas, makikita mo, iba ang kanilang pananaw dyan. Halimbawa, mayroon kang kakayanan, mayroon kang alipin. Iba ang tingin mo dyan. Kasi ang tawag sa alipin yan eh. Kailangan pag alipin ka, ang tawag kasi noon kapatid kapag slave ka o alipin ka noong unang panahon, ang tawag mo sa amo mo, Panginoon. Para hindi tayo malito, ang atin pong titulo ng atin pong leksyon, yung mga Panginoong alipin, ibig sabihin kapatid, yung mga alipin noon, ang kanilang tinitingala ay ang kanilang amo sapagkat yun ang bumubuhay sa kanila. Ang tawag nila dyan ay Panginoon. Like for example, sa time ni Jose, doon sa Pero, ang tawag niya kay Paraon, Panginoong Paraon. O, di ba? So dito, inihahambing at dito dinadala ni San Pablo kung paano natin sa i-deliver sa labas, pang sosyalidad, pang labas kapatid, pang publiko ang usaping ito. Paano natin na tayo ang nagdadala ng tunay na mensahe at katotohanan ito, paano natin dalhin sa kanila na ganun dapat ang pag-treat mo sa iyong mga katulong o sa iyong mga alipin. Di ba? Medyo mahirap. Kaya ibabalik natin siya sa Bible. Pagdating sa time ni Paul, ito yung nakita niya doon sa iglesia sa Epeso. At hindi lamang sa iglesia ng Epeso, kasi kailangan makikita na ang loob ng iglesia ng Epeso, makikita ang ganitong klaseng halimbawa na ang Diyos ay hindi nagtatangi at ang Diyos ay pantay-pantay ang kanyang tingin. Kailangan makita sa buhay ng loob ng iglesia at makita sa labas, kapatid, ng publiko na ang ating ginagawa ay alinsunod sa banal na kasulatan. Yan yung gustong ipaabot ni San Pablo doon sa bawat isa sa atin. Maging sa mamamayan. Dito, binigyan niya ng diin. Sa loob ng iglesia, wala hong alipin sa atin dito. Ulitin ko. Sa loob ng iglesia, wala hong alipin dito sa kalagayang pantao. Pero ating ibaling doon sa kalagayan ng ating Panginoon, tayo po ay mga alipin ng ating Panginoon. Ang kinaganda nga lang, alipin tayo ng ating Panginoon, pero ibang klase ang treat niya sa atin. Pantay-pantay kapatid. Walang mababa, walang mataas, kasi tayo ay nasa side ng atin pong Panginoon. Nagets ninyo kapatid? Sa side ng Panginoon, wala hong problema. Pero sa side ng tao, bilang tumitingin sila sa kanilang sarili na sila ay mayroong kakayanan, kaya sila ay kumuha ng alipin, kailangan makita ito na pinakamagandang halimbawa sa loob ng ating iglesia na kailangan makita ang bawat galaw ng tunay na mananampalataya at tunay na Kristiyano at nakakilala sa ating Panginoon. Kaya mahirap kapatid, alam nyo po, yung lesson natin, marami hong tinatamaan dito. Kasi ang dala nito ay ang karakter ng pagiging isang pamumuno o leader sa loob ng iglesia. Kaya ito kailangang dalhin sa labas, paano ba mamuno ang mga mayroon kakayanan sa buhay pagdating doon sa usaping mayroon silang mga alipin. Napansin nyo kapatid, punta kayo ng Saudi, punta kayo ng Middle East, di ba kawawa yung mga nagiging kasambahay doon? Napansin nyo po yan? Kasi doon kapatid, sa panahon nila ni San Pablo, banda roon yan. Banda roon. Kaya idinidiin niya ng mabuti na dapat maalaman ng buong sanlibutan. Hindi lang sa iglesia. Ang iglesia lang ang ginamit ni San Pablo na dapat maalaman ng sanlibutan na sa usaping pang-alipin, slave o Panginoon ka na tinatawag, kailangan makuha mo ang side ng ating Panginoon na pantay ang kanyang tingin sa kanyang mga alipin. Kaya mapapansin niyo po sa aklat ng Revelation, mayroon pong nakalagay dyan, akong si Juan, alipin ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig alipin siya under the umbrella of principle
ni Jesus Christ na kailangan alipin ka, pero ang dala mo ay katotohanan na dapat ipakita sa iyo sa buong sanlibutan. Mahirap ito ipakita, kapatid. Mahirap ito. Kaya dapat maunawaan natin siyang mabuti. Kaya nga po sa pag-aaral natin sa ating banal na leksyon at ang pagre-repaso nito, kailangan natin maitaas natin dito yung prinsipyo kung paano tayo lalakad bilang isang iglesia na nagkaisa. Kaya nga ang pamagat ng lesson natin, sukdulang pagpapasakop. Ano yung sukdulang pagpapasakop? Buong buhay na yan, kapatid. Wala nang tinatangi dyan. Ang buong buhay mo, ipasakop mo na kay Kristo. Gusto kong diinan lang ng konti ito. Hindi naman maiwasan na mayroon talagang problema na dumarating sa buhay natin. Tama? Mas mabigat pa at mas matindi pa. Bilang leader, bilang tayo, bilang membro sa loob ng iglesia, kapag mayroong problema na dumarating doon sa ibang pamilya na kinakatawanan ng bawat isa sa atin, bilang ikaw na tagapamagitan, like Pablo, like Paul, bilang ikaw si Pablo, mahirap mong gampanan yon. Mahirap mong gampanan. Kasi tatawagin mo, ipapatawag ka bilang ikaw pastor o ikaw ay naglilingkod sa iglesia na yung pamilya na yon ay nagka-problema. Ikaw mismo sa iyong sarili, nahirapan kang mag-adjust sa problema na dumarating sa buhay nyo at sa akin. Kaya mahirap maging papel, kapatid, na maging isang lingkod. Pero ito lang ang pinakamaganda. Mayroon pong payo sa atin ang atin pong writer, ang atin pong manunulat. Hindi siya mahirap ituro. Kasi kung nagka-problema, dito tayo sa loob ng iglesia, kung nagka-problema ang isang pamilya o isang membro sa iglesia, huwag mo siyang payuhan na itong payo na ito ay pansarili mo dahil yan ang nakalutas sa problema mo. Kundi ipayo mo sa kanya doon sa problema, itutok mo doon kay Kristo. Halimbawa, problema, wala kang pananalapi. Problema ng pamilya yan. Ikaw mismo hirap ka sa pananalapi mo, mabibigyan mo ba yan? Hindi mo mabibigyan yan. Kaya ang tanging solusyon dyan, ilapit mo siya kay Kristo. Dahil sa pananampalataya, tanggapin mo si Kristo, yung problema mo, doon ka dumaing ngayon. Ikaw ngayon ang nagiging tulay. Tulay ka rito, kapatid. Kaya mahirap sa isang iglesia na magdadala tayo ng mensahe sa labas na tayo mismo dito ay hindi pa intact ang ating kalagayan. So yan po yung lesson natin. Mahirap magdala ng mensahe ng pagkakaisa sa labas kung tayo mismo dito sa loob, hindi tayo nagkakaisa sa iisang hangarin natin. Kaya ang lundo ng lesson natin, sukdulan tayong magpasakop kay Kristo, hindi mayroon kang iiwanan ng mga bagay sa buhay mo, kundi ang lahat ng buhay mo o ako man o tayong lahat man ay ipasakop natin sa ating Panginoon para makita doon sa labas na ang iklesyang ito ay nagkaisa, karapat dapat tayong magbigay ng payo doon sa labas ng ating iglesia. So yun po yung lundo ng ating leksyon, kapatid. Mamuhay tayong sukdulan kasama si Kristo. I-surrender natin ang ating buhay doon kay Kristo. Ang lahat ng ating suliranin, kapatid, hindi tatanggalin ni Kristo yan. Tandaan ninyo, tuturuan kayo ni Kristo kung paano tayo magkaroon ng solusyon sa ating mga suliranin. O, di ba? Mas maganda. Kaysa naman umaasa ka, inirepair mo na ako kay Kristo, tapos yung problema ko hindi na solve. No! Ang problema mo, kapatid, kaakibat na yan. Given yan sa buhay ng mananampalataya, like St. Paul. Given na sa kanya yung problema, yung suliranin. Given yan, nasa kanya na yan. Nasa buhay ng mananampalataya yan. Pero ilapit mo kay Kristo lahat yan. Si Kristo na bahala dyan. Ang importante na ibigay mo ang iyong obligasyon. Paano tayo pumunta sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung lundo ng atin pong lesson. Ang pambuong sanlibutan na talakayan, kapatid, ito pa rin ang lundo niyan. So kailangan tayo mamuhay, magpasakop tayo sa atin pong tagapagligtas. Ang kabuuan po, pagsasabuhay ng sukdulang katapatan doon kay
Kristo. Mamuhay tayong tapat, walang problema, walang makikialam sa atin kasi buhay nyo yan at buhay ko yan. Ang tanging obligasyon lang natin, pag-aralan natin ito at isa sa buhay natin ito. Wala nang pakialaman, kapatid, kung ano man ang takbo ng buhay natin. Ang pinakamahalaga, nasa paanan tayo ng ating Panginoon sa bawat hakbang ng ating ginagawa at sa bawat yugto ng ating buhay bilang mananampalataya. Kaya dito, nagtatapos ang ating leksyon sa pangbuong isang linggong talakayan. Hari nawa, ang bawat isa sa atin ay mayroon pong napupulot. Gusto ng ating Panginoon at gusto ng ating manunulat na tayong lahat ay nandyan sa pundasyon ng pagkakaisa. Ilagak natin, kapatid, ang ating buhay sa Diyos. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen.